Yo, what's up mga kabutingting? Good morning sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Andito tayo ngayon sa Matalom Leyte at dito tayo ngayon maghanap buhay mga kabutingting. Medyo malayo-layo at tinanghali na. So ayan, hanap lang tayo ng customer mga kabutingting. Tara, let's go! So ayan, ito yung Matalom Leyte. I love Matalom Leyte. Yun doon ay bahay lungsod ng Matalom Leyte. Yun. So dito tayo dadaan mga kabutingting. At siguro ay continue ko na lang itong video na ito mga kabutingting pag ako ay nakahanap na ng customer para ito ay hindi masyadong humaba-haba yung video natin. Yan, stay put lang muna kayo dyan at maghahanap lang ako ng customer mga kabutingting. So yan, hindi pa tayo nakahanap ng customer mga kabutingting. Ito nga pala, kung baka gusto nyong dito ay magbakasyon sa Canigao Islands, ay ito yung daanan. Yan, sasakay ka lang ng bangka doon. May bangka doon. So tayo ay maghanap pa ng customer mga kabutingting dahil wala pa tayong customer na hanap. Stipot lang muna kayo dyan. So ayan mga kabutingting, bali andito pa rin tayo sa Matalom. At ito pala mga kabutingting, ayan dito na tayo, nakaabot na tayo dito sa Kahagnaan. Sako pa rin ito ng Matalom mga kabutingting. At doon talaga sa mismong Matalom ay hindi tayo nakapag-vlog doon dahil medyo matumal. Wala, kahit na anong paghahanap ko doon ay wala. Mayroong mga nagtanong kaso ay wala pang budget. So kaya dumiretso ako dito sa Kahagnaan. So ito yung gagawin natin at mayroon na daw tumingin yan, sabi ng may-ari. Sabi ng may-ari. Yan, antayin lang natin lumabas yung may-ari. So yan mga kabutingting, ito yung may-ari. At sinabi ko kasi sa kanya dahil pinatignan na daw ito, pero motor ang sira. Pero sabi ko sa kanya ay alam ko kasi may sira siyang electric pan para magamit. So pwede tayo mag-convert kung sakasakaling totoo na motor ang may problema nito. So ito ay aking ibababa lang at sa baba natin tirahin yan. So ayan mga kabutingting, andito na sa baba. So ito ay tanggalin lang natin. At ganon din tong screen. Titignan ko lang. Ito ay may tumingin na nito mga kabutingting, sabi ng may-ari. Pero try ko lang kung ito ba ay kaya ko pang gawin. Pag ganito kasi na-challenge ako. Kung nakikita nyo ay napakalambot. Ayan o. Tagal huminto. So tatanggalin lang natin to. Ganon din tong kanyang screen na panglikod. Sunod ay tatanggalin lang natin ito. At ganon din yung knob. So ayan. At napakaganda pa nito mga kabutingting. Ewan ko ba kung bakit nasabi itong motor. Motor nga talaga ito mga kabutingting. Tingin ko ay sunog. Pero para makita nyo na sunog, baka namalikmata lang din ako. So ito ay ating bubuksan. Dito sa mga pagtanggal sa tornilyo mga kabutingting ay fast forward lang natin. Yan, ito ay aking ayusin ko lang yung aking tripod at ibababa ko lang. Sunod, tatanggalin lang natin yung lahat ng tornilyo para mabaklas natin yung motor. Dahil mayroon pa naman silang isang isang motor kung sakaling sira ito. So madali na lang. So tatanggalin lang natin lahat ng tornilyo. Kung sakaling mag-convert tayo nito. So dito ay fast forward lang natin ulit yung pagtanggal sa mga tornilyo. So ayan na mga kabutingting, ito ay sunog. Ayan kung nakikita nyo, sunog nga talaga ito. Pero ito ay sabi ko, kaya ko rin to binaklas dahil mayroon pa namang mayroon pa silang isang tawag niyan electric pan na 16 inches. So pwede rin natin yung i-convert sa ganito, stand pan.
So ito ay wala na, sira na. Kung nakikita nyo, sunog. Dito sa kabila, ito talaga ang yan, kita nyo na sa aking kuko yan, sunog talaga yan. So ayun mga kabutingting, ay kukonvert natin yung ayun tinakpa ng mga chicks, ng mga estudyante. So kukunin ko lang. So ayan mga kabutingting, ito na yung ano, isang stand pan na puro tali-tali na. At dinaganan ko na lang para hindi matumba, kasi kung hindi ko dadaganan, tingnan nyo. So ito tuloy na natin. Yan. So kukunin lang natin ito mga kabutingting ay yung ano, itong lahat ito sa pinakaulo niya. Ito ay hindi na natin gagamitin. So ito na yung gagamitin natin para kahit papano ay mapakinabangan ng mayari, dahil ito ay medyo may katagalan na rin ito na nakatambay. So yan, baklasin lang natin. So sa pagbaklas nito mga kabutingting ay fast forward lang natin ulit. At meron lang din tayong i-shout out. Yan, mega love shout out Efren Sarmiento, Liwayway Rodriguez ng Echon Macrohon from SRB Tech PH, Leo ng Pampanga, Anime Prek, Perde Ronquillo, Joe Ryan Santos ng Bautista Pangasinan, Carlos Kasugay ng Lingsat San Fernando La Union, Ballpen ni Teacher Vlogger ng Quezon City, Rene Salimbot, Charlie Cantar, Castelio Emil, Wilson De Palan, Jaime Domingo, Alfredo Kiambao. Sobrang tigas mga kabutingting. So dito mga kabutingting ay fast forward lang natin. Kumuha lang ako ng vice grip at ganon din yung basahan para maipit ko yung shafting at para matanggal ko yung blade nya. Ayan. Tapos tanggalin natin ito. Ayan na. So una lang natin gagawin ito mga kabutingting ay tanggalin muna natin tong ano, lahat ng tong 4 na tornilyo sa pangharap na cover sa motor. Saka natin ito i-tester. So ayan. So ito ay ating testerin muna. Kukuha pala muna akong tester. So ayan. Kapit lang natin yung test probe. On lang natin yung tester natin at select natin ito sa ayan. Select lang natin ito sa OL. Ayan. Kaso masilaw. Ayan, kitang-kita sa mata. Wow naman. Yun. Balatan muna natin itong wire dahil pinutol ko na lang to diretso. Number 1 nito mga kabutingting ay kulay gray, tapos number 2 yung pula, tapos number 3 yung dilaw. Tignan natin kung tama ba ako. At hindi ko alam kung ito ba ay gumagana or hindi. Ayun, gumagana. Mayroon tayong nakuhang reading. Mayroon tayong nakuhang reading sa dito sa kulay gray na 712 ohms. Dito sa pula ay mayroon tayong nakuha na 667 ohms, tapos dito sa dilaw mayroon tayong nakukuhang 621. So ang number 1 ito ay gray, number 2 yung pula, number 3 yung kulay dilaw. So madali lang ito i-convert. Pero ito ay aking ano muna, linisan at kailangan ko muna itong tawag niyan, baklasin at para malangisan yung kanyang foam, dahil ito ay matagal na sigurong itong hindi nagamit or nakatambay na lang. Kaysa bumili ka ng bago, kung mayroon ka namang lumang motor, bakit bibili ka pa ng bagong bagong electric fan? Ang kagandahan lang naman ng bago ay bago, pero parehas lang yan, masisira. So ito ay tatanggalin muna natin yung 4 na tornilyo para ito ay malangisan yung foam nya at ganon din yung shafting nya. Yan, push ko lang muna ito, tanggalin ko lang yung 3 tornilyo at matigas. Lustrade yung ano nya. Ayan yung pinakaulo nya. At lagay flat screw pala. Try natin.
Kaso itong flat screw ko ay sablay na rin to. Ayun. Yan, push ko lang muna ito mga kabutingting at silsilin ko muna yan. So ayan, bali hindi ko na lang muna tinanggal mga kabutingting. Ito ay sinilsil ko lang para maluwag sa Phillips screw at para makita nyo na binuksan talaga ba. Para walang daya. So ayan na, tanggal na natin yung tornilyo. So ito ay ating hugutin lang. At bago natin hugutin ay ang matigas pala mga kabutingting tanggalin muna natin. Ayan. Putulin muna natin to. Ito ay papakondisyon natin para kahit paano matuwa yung may-ari at tumagal yung gawa natin. Yan, ito ay ating lalangisan lang yung ano niya dito, foam magkabilaan para yan ay sigurado to yung tuyo na yan. Bushing naman yan ay okay, walang problema. Dahil kung babase tayo sa ehe niya ay ayan kung nakikita nyo wala pa siyang groove. At ganun din dito sa kabila. Ayan, wala rin. So yan ay good pa. So lalangisan lang muna natin yan. So yan, ito na yung langis natin. So ito ay lalangisan lang natin dito sa gilid. Kasi nandyan yung foam nakalagay sa gilid. So kailangan mo yan langisan para mabasa. Ganon din dito sa kabila. Yan. Okay na yan. Napasubra yata yung lagay ko sa langis. Langisan din rin natin. Ito ay may fuse pa mga kabutingting. Dahil ito ay umaandar. Ang problema lang nito ay yung pinaka-stand niya. Ayan o. Kita nyo yung stand tabingi na. Hindi na diretso. Lulid na daw sabi ni ma'am. Ayan, balik lang natin. Yun lang naman ang purpose kung bakit ko siya tinanggal. Dahil gusto kong langisan yung kanyang foam. Yan. Gusto mo po ma'am na yung gray na lang ay alin ba dito ang gusto mo ma'am? Yung puti o yung itim na screen? Yung itim ra. Yung itim? O yan, yung itim daw mga kabutingting na screen na sabi ni ma'am ay yun daw ang gusto niyang ipakabit. Dahil ito nga namang puti ay wala na, swangit na. Kinalawang na talaga ba? Pero yung itim ay tingin ko ay okay pa yan, medyo okay pa. So dahil gusto ni ma'am na yung itim ang screen na gagamitin, so para hindi na ako mahirapan, tanggalin muna natin ito. Magpapalit tayo ng pangharap na housing. Yung housing ang para dito sa camel ang gagamitin natin, kasi ito ay Nikon ito. At ito naman or itong motor niya ay camel. Ito camel, ito Nikon. Bulukati nga. So para hindi masira yung bushing, so lilihain muna natin yung ehe. Ganon din ito. O baka yung ehe ang ikakabit ko nito kaysa dito, kasi kung lingid sa inyong kaalaman, basta Nikon na brand, mayroon pa to isang palamuti na kulay puti na maliit na ilisi. Yun ang purpose naman noon, siguro hindi naman ang purpose talaga noon ay parang para sa akin yun ay parang ginawang spacer lang para umabot lang yung kanyang pancap ito para mailak. So magpapalit tayo ng housing at ganun din yung shafting. Papalitan din natin yan. Kuha muna ako ng liha. So ito na yung liha, so lilihain lang natin.
So pwede naman tong hindi lilihain mga kabutingting, dahil kahit masira yung bushing nito ay pwede naman, dahil itong housing na ito or yung bushing na ito ay hindi na natin magagamit, dahil itong housing nito ay mayroon din tong bushing. Iwan ko lang kung ayan ay okay pa. Tanggalin na rin natin yan. Ganon din to, kasi ang kukunin lang natin nito ay yung kanyang rotor or armature. So para matanggal natin ito, matanggal natin yung rotor, so gagamit lang tayo ng yan. Ito ay binigay sa akin ni Sir Sir Alfredo Domingo ng Malabon City. So yan, may galab shout out sa iyo, sir. So yan, tanggal na. So ito ay wala na silbi to. At ganon din, tatanggalin din natin yung rotor nito, sa ito ay galing sa camel, para maipalit natin itong rotor na ito. At ganon din, tatanggalin muna natin yung shafting niya. Tanggalin muna natin to una pa lang kanyang C-clip. Tapos lilihain natin, baka yung bushing nito ay okay pa, para hindi na tayo makapagpalit pa ng bushing na bago. So mahirap mga kabutingting, kinalawang yung pinakapuno ng ihi. Yan, kung nakikita nyo, kinalawang. Matrabaho nga lang ito pag ganitong mag-convert ka mga kabutingting. Tigas. Gagawa tayo ng panibago. Tanggalin muna natin yung kanyang rotor para hindi tayo mahirapan sa pagliha. Yan, tanggalin muna natin yung rotor. Silipin muna natin yung bushing kung hindi ba nasira. Wala namang gas-gas. Yan, kahit kayo na ang sumilip or tumingin para wala kayong masabi. Yan napakakinis niyan. Ayan kabila, yan, hanggang paikot yan, wala kayong nakitang groove. So yan ay okay pa yan. So yan. Tapos kabit lang natin yung kanyang tong rotor. Rotor para sa papalit nating motor. At kung magtatanong kayo mga kabutingting kung bakit kailangan pang magpalit ng rotor, ayan, kasi ay sa kanyang rotor hindi pwedeng gamitin yung para sa camel dahil makapal. Ako ay hindi na ako nitong sukat-sukat, tinatansya ko lang to mga kabutingting. Ayan, ganyan lang. Sunod, kabit na rin natin itong kanyang cooler fan spacer. Medyo sobra yata. Tupukin natin ng konti. Ayan, okay na yan. Try muna natin. Okay. Okay na siya, all right. Pagkan lang natin para kahit paano ay mabawasan yung dumi. So ito ay pwede na nating isalpak. At bago pala natin isalpak ay langisan muna natin yung kanyang foam. Yan. Malaki ang butas nitong aking langis. Langisan na rin natin ito. Ganon din to, kabila. Tapos salpak na natin. Kaso ay kung nakikita nyo, sayad yung kanyang cooler fan spacer. Lalagay tayo ng spacer. Tapos salpak natin ulit. Kita nyo ay lubog na lubog pa. Hindi yung kanyang rotor ay lubog na lubog. So magpapalit tayo ng kanyang
magpapalit tayo ng spacer. Tanggalin natin ito. Tapos ito yung ikakabit natin. Medyo mahaba ito eh. Ay putulin na natin to para yan. Hindi ko natanggalin yan. Lagyan lang natin ng spacer. Yan, pwede na siguro yan para hindi tayo magtanggal kabit. So yan, okay na yan. Sunod ay kabit na natin tong pangharap na housing. Yan, hilahin lang natin kung mayroon pa tayong mahihila. So kung nakikita nyo ay mayroon tayong nahihila. Mayroon pala akong nahihila, hindi pala kayo. So ayan, ay okay na yan. Nice. So pwede na natin tong ibalik lahat ng tornilyo, kanyang 4 na tornilyo. So dito mga kabutingting ay fast forward lang natin yung pagkabit sa 4 na tornilyo para sa motor. At ang gagamitin ko pala na LC mga kabutingting ay yun pa rin yung original na LC na nakakabit nitong Nikon. At kung yung gagamitin ko yung LC sa Camel na 18 inches ay masyadong mabigat at medyo malaki. Tanggalin lang natin ito. Tapos tanggalin din natin tong isang tornilyo na to. Tapos saka natin to ilagay para hindi siya mahila-hila. Tapos balik natin bakit nga ba ito yung tornilyo? Yan. Yan, pitan lang natin. Okay na. Sunod, kabit lang natin yung kanyang C-clip. Ayan. Ayan, sunod ay ayusin lang natin yung tanggalin pala muna natin tong tornilyo na ito at saka natin to ilagay itong kanyang capacitor. At wala nang tester yan. Malalaman naman natin mamaya kung ilan ay mabilis pa at tatanong lang natin sa may-ari. Yan. Sunod ay kabit na natin. Lagyan lang natin ng washer. Purpose naman yang washer na yan ay purpose naman ng washer na yon ay para dito yon, para hindi mabutas or lumalim yung kanyang liig. Dahil lang, mayroon pala ako nakalimutan. Dahil magkaiba ang nito, magkaiba ang kanyang magkaiba yung kapal ng stator. So tanggalin lang natin tong swing arm. Tapos itong swing arm na original ang kakabit natin para dito sa Nikon. Dahil hindi magkaparehas ang haba nito. Yan kung nakikita nyo ay hindi siya magkaparehas ang haba. Mahaba ito. Itong original na kakabit dito sa Camel, ito ay maiksi. So ito yung ikakabit natin. Tornilyo lang natin ito. Yan, pwede na natin to ibalik. Okay na. Bibend muna natin ng konti lang. Angat lang natin. Ayan. Tapos lagyan na natin ng tornilyo yan. Isang yung tornilyo yan. Ito. Ayan lang. Para yatang ito magandang tornilyo.
Ayan. Na natin kung gagalaw-galaw ba. Medyo nahigpitan yata. Luwagan natin ng konti-konti lang. Ayan. Okay na yan. Sunod, tong wire na ito ay pasok lang natin yan dito sa pinaka cover sa motor. Pagpagan ko muna. Yan. Pasok lang natin ito dito. So ayan na. Sunod, dito tayo sa switch. Tanggalin lang natin yung dalawang tornilyo sa switch. Ayan. Yan, putulin na natin ito. Dahil hindi tayo magdudugtong. Ayan. Common ito ay kulay puti. Kabit lang din natin dito sa kulay puti sa isang linya sa power cord. At sana ba yung cross-in wire connector nito? Yan, lagyan lang natin ng close-in wire connector. Sunod ay lagyan lang natin ng soldering lead yung tatlong wire bago natin ihinang doon sa pinaka switch nya. So ayan. So ito ay ang number 1 nito ay gray kung natandaan nyo kanina. Number 2 niyan ay kulay pula at number 3 naman yung kulay dilaw. So dito tayo maguna. Ang palatandaan pag ganito rotary switch, nasa kanan ayan yung number 1. So ihinang lang natin. Yan. Tapos itong number 2, itong kulay pula, kabit lang natin sa gitna. Ito naman mga kabuting-ting, yung switch na ito ay pwede naman itong magkabaliktaran. Hindi siya puputok. Yun nga lang, hindi magkasunod-sunod ang pagka-i-on mo. Hindi siya magkasunod-sunod. Pero ayun ay hindi delikado. Hindi yun puputok pag hindi magkasunod-sunod. Ang importante lang, yung common ay may kabit sa tama. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Yung common niya ay mailagay sa isang linya sa power cord. Tsaka yung itong 1 to 3 ay kahit magkabaliktaran yan ay walang problema yan. Pwede yan. So ito ay ating, nakalimutan ko pa palang buhulan, anak ng tipaklong. Yan, buhulan ko muna ito mga kabuting-ting. Nakalimutan ko pa, ingay ko kasi. Yan, bubuhulan ko muna para ito ay hindi siya, may sasabit ba siya pagka ito ay nahila-hila. Sa bagay hindi naman ito mahila-hila dahil rotary switch naman. Pero mas maganda pa rin yung bubuhulan natin. Ganyan lang. Tapos ayos, na natin to. Yan. So ganyan lang. Tapos balik na natin. Tornilyo natin yung dalawang tornilyo o higpitan. So ayan na. So sunod, linisan ko muna pati yung screen. Linisan ko muna, ganon din yung LC para hindi masyadong humaba yung video natin. Continue ko mamaya pag ikakabit na natin dito. So ayan na mga kabuting-ting, bali nalinis ko na yung screen. So ito ay ating ikakabit na. Yan. Ito lang yung una natin sa pagkabit. Oho, buwang. Sorry.
daos-dos yung aking ano, tripod. Yan, ito ay ating tornilyo lang. Dito muna tayo sa gilid mag-umpisa. Dalawa sa gilid. At para mas matibay ay ano rin, sasama na natin sa pagtornilyo yung kanyang screen para mas matibay. Ayan, dito ay fast forward lang natin dahil medyo nahirapan ako dyan sa pagpasok sa tornilyo. Sunod, isasama natin to sa pagtornilyo. Mayroon naman itong guard lock pero mas matibay ito. Yung isasama mo yun sa pagtornilyo yung screen. Yan, fast forward lang ulit natin yung pagkabit sa dalawang tornilyo kasama yung screen. So ayan. Itong guard lock na ito ay wala na tong silbi. Kung sabaga palamuti na lang ito. Yan. Mas patibay kasi yung screen na isasama mo sa pagtornilyo. Kahit bumagsak-bagsak pa yan ay walang problema. So ito yung ating kakabit na. Tapos lock lang natin. Yung itim pala ang gamitin natin. Mas maganda ito dahil may yung kanyang thread ay ano, metal. So ito yung kakabit natin. Ayun. Tapos lagay na rin natin ito. Kaso wala itong ano dito. Hindi pala kita masyado Buwang katinga. Yun lang. Bumababa yung aking tripod. Taas lang natin. Hirap talaga pag walang taga video. Tapos sira pa yung tripod. Yan na. Ayan. Iyuyuko lang na ay tatayo lang natin. Ay tatayo. Tatayo tuloy. Bakit tayo tatayo? Ayan nga, nakatayo nga yan. Ayan. So yan na. So bago natin ito ilagay sa kanyang stand ay tatry muna natin kung mabilis ba yung ikot sa hélice at the same time okay ba yung kanyang pag-swing. So isasaksak ko lang dito yung power cord. Yan, nakasaksak na. Tapos angat ko lang ito. Tapos switch lang natin sa number 1. Ayan. Umikot na siya at mabilis pa yan. Yan ay number 1 pa lang. Number 2, number 3. Nako, sira rin yung kanyang gear. Pero madali na lang yan. So dito mga kabutingting ay fast forward lang natin. Ayan, tinanggal ko lang yung tornilyo sa kapasitor. Tinignan ko yung kanyang gear. Okay naman, pero yung pinion niya ay medyo may tama na. So kinuha ko lang yung gear sa kabila sa camel. At yun, buo kong ipinalit. At ganun pa rin ang soma niyan mga kabutingting, lalagatak pa rin. So ayan na nga mga kabutingting, bali trinay ko na at kung makikita nyo ay nagsiswing naman siya pero lumalagatak, pero hindi nyo narinig dahil naka fast forward. So, at ang akala ko sa dahilan sa paglagatak niya ay yung kanyang swing arm. So yung original na swing arm ng camel ay yun yung aking ikinabit ulit at aking ibinind para kahit papano ay umiksi. At ganun pa rin ang soma niyan mga kabutingting, lalagatak pa rin siya. So ang ginawa ko lang dyan ay yung buong gearbox ng camel ay tinanggal ko at yun yung ikinabit ko para kahit papano ay magiging okay siya sa pag-swing. So ayan na mga kabutingting, napalitan ko na. At kung magpalit naman kayo ay tatlong tornilyo lang tatanggalin nyo dyan. Ito, ganon din yan. Yan. At ganon din pala yung tornilyo sa swing arm. So ayan ay okay na yan. So ngayon try pala muna natin dahil yan hindi ko pa naman na-try. Yan.
Yan, maandar naman yan siya. Pero antayin lang natin kung ayan ba ay lalagatak pa, anak ng tipaklong. Yan. Ano bang number yan? Number 1 pa pala yan. Lagay lang natin sa number 2. Tapos number 3. Malamig, miss. Mahangin din. Mahangin. Cute naman ang boses mo, miss. Nice. Ayan ate. So ayan ay okay na yan mga kabutingting. Yan kung nakikita nyo ay nagsuswing na at hindi na siya lumalagatak. So ayan ay aking tatakpan na. Lalagay ko lang yung aking tripod dito. Tapos patayin muna natin yan. Ay patayin. Steady lang pala. Ayan ma'am. Meron ka ng electric fan ma'am. At hindi mo na kailangang bumili ng bago mo na ma'am. So ayan na. Sunod, lalagyan pala muna natin yan ng kanyang knob. Ayan. O, di ba? Napakalaking gamit na yan mga kabutingting kaysa bumili tayo ng bago. Ayan. At mahangin pa. Di ba? Pwede solve na yung problema ni ma'am. At para hindi pangit tignan, may tatanggalin muna ako or kakabitan natin ang kanyang para walang butas. Yan, ito yung sinabi ko, lilinisan ko muna. Tingnan nyo muna yan kung maglalagatak ba. So ayan, nalinis na. Kaso mayroon siyang crack. Pero yan ay pwede na para hindi na sagwa tignan. So ito ay hindi na ito Nikon, ito na ay Camel, hindi na ito Camel. So yan ay Nikon na. Yan. Ma'am, okay na ma'am? Tanungin muna natin si ma'am kung ito ba ay mabilis pa. Yan ma'am, tingnan nyo ma'am kung ayan ba ay mabilis pa po. Number 3 na. Mabilis na po. Lagay muna natin sa number 1. Para, ayan. Yan, number 1 yan, ma'am. Okay ba, ma'am? Vlogger-vloggeran lang, ma'am. Okay na po? Di ba? So, dito ay okay na siguro ito, mga kabutingting. Dahil nag-okay na, tumango na si ma'am eh. So, ayan, dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito, mga kabutingting. At kung mayroon ka ditong nagustuhan, pwede bang palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, ay pwede bang hilingin ko na rin yung pag-subscribe mo at pakipindot na rin yung notification bell dyan at ilagay mo sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ayan, laging nag-iwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Bye bye na po. Okay na ma'am? Okay, bye bye na po.